Henesis, Kabanatang 5. Ito ang aklat ng mga salinlahi ni Adan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanilang pangalan ng araw na sila'y langin. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Set. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Set ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Set ng 105 taon at naging anak niya si Enos. Nabuhay si Set pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Set ay 912 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Enos ng 70 taon at naging anak niya si Kenan. Si Enos ay nabuhay pagkatapos na maipanganak si Kenan ng 815 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Kenan ng 70 taon at naging anak niya si Mahalalel. Nabuhay si Kenan pagkatapos na maipanganak si Mahalalel ng 840 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Kenan ay 910 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Mahalalel ng 65 taon at naging anak niya si Jared. At nabuhay si Mahalalel pagkatapos na maipanganak si Jared ng 830 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Mahalalel ay 875 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Jared ng 162 taon at naging anak niya si Enoch. Nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Jared ay 962 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak niya si Lamech. Nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamech ng 782 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 taon at siya'y namatay. Nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, "Ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at sa pagpapagod ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon." Nabuhay si Lamech pagkatapos na maipanganak si Noe ng 575 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Lamech ay 777 taon at namatay. Nang si Noe ay may 500 taon, naging anak niya sina Sem, Ham at Japheth. Mga aral na matututuhan sa Henesis Kabanatang 5. Ang Henesis Kabanatang 5 ay isang talaan ng mga lahi mula kay Adan hanggang kay Noe. Sa kabila ng paulit-ulit na pariralang at siya'y namatay, may taglay itong mahahalagang aral tungkol sa kasaysayan ng tao, hustisya ng Diyos at kanyang walang katapusang biyaya. Ano ang mahalagang aral mula sa Henesis Kabanatang 5? Una, ang katotohanan ng kamatayan. Ang paulit-ulit na pagbanggit na ang mga tao ay namatay, kahit sila ay nabuhay ng daan-daang taon, ay nagpapaalala na ang kamatayan ang naging bunga ng kasalanan.
Ito ay nagpapakita na ang tao ay may hangganan at lahat tayo ay haharap sa Diyos. Ikalawa, ang kahalagaan ng paglakad o pamumuhay na kasama ang Diyos. Ipinakita sa buhay ni Enoch na posible ang mamuhay ng matuwid sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na pinagpapala ng Diyos ang mga tapat na sumusunod sa Kanya. Pero ang ganitong buhay ay posible lamang sa kapangyarihan at pagkilos ng Diyos. Ikatlo, ang pag-asa sa gitna ng sumpa. Pinanganak si Noe upang magdala ng kaginawaan at pag-asa. Ang kanyang pagdating ay patunay na kahit may sumpa ng kamatayan, naglaan ng Diyos ng paraan upang iligtas at papanumbalikin sa Kanya ang sangkatauhan. Ito ay maliwanag na sa pamamagitan lamang ng Kanyang anak na si Jesucristo ayon sa Juan, Kabanatang 14, Talatang 6. At ikaapat, ang katapatan ng Diyos. Ipinapakita ng talaan na hindi naputol ang lahi ng tao. Binabantayan ng Diyos ang Kanyang plano at itinataguyod ang linya ng sangkatauhan sa kabila ng kahinaan ng tao. Purihin ang ating Diyos.